Nagpa-practice siya mag-hold ng breath. Tumingin sa stopwatch. Galing 51 seconds na break ang personal record. Dapat sumali sa Olympic breath holding contest. Bumaba siya sa hagdan. Malaking pulang bag sa likod. Patungo sa pinto. Kunwaring nagulat si mama. Anong ginagawa mo sa labas? Gusto ko sumali ng Olympic breath holding contest. Binigyan siya ng nanang small box. Ilagay niya ang medalya sa kahon. Pagkalabas ng anak, walang magawang umiling si nanay. Di ito ang first time. Dumating siya sa bus station. Hinihintay na siya ni dad sa kotse. Sabi ni dad, nababaliw ka na ba? Bakit hindi ka sumakay sa kotse? I hold ang breath hanggang sa makauwi. Mga 1 minuto iyon. May high myopia siya at may leg problems. Wala siyang talento sa atleta. Nakipagkompetensya sa Olympics bilang newbie. Ang only player na humani ng 70-meter platform. Nanalo ng last Olympics. Maging isang bayani sa mga tao. Binago ng International Olympics ang rules. Si Eddie ay nagbigay inspirasyon sa mga tao. Itong totoong kwento. Maaalis ka sa current predicament. Moments of Glory. Ito ang first book na basa niya. Wala siyang athletic talent. Nangarap ng Olympic dream. Habang nagbabasa ng libro, tanong ng ina kung nag-aasa ba talaga siya. Confident na sinabi ni Eddie, hintayin mo ako maging atleta. Nang gumaling mga paa, sabi ng doktor na huwag tumakbo. Ngunit siya ay may Olympic dream. Nakalimutan ang sinabi ng doktor. Pole vault hurdles, weightlifting hammer throw. Pero wala siyang sports talent. Palaging nagkakamali. Ang kahon na para sa medals niya ay para na sa sirang salamin. Nang sinusubukan ng javelin, nabasag ang salamin sa bahay. Di na matiis ni tatay itong anak. Ipaaral niya si Eddie paano magpinta ng dingding. Tanong ni Eddie, paano yung Olympics? Hindi ka athlete material. Sinundan ang ama sa construction site. May nadiskubre siyang bagong proyekto. Nakatingin sa ski resort. Isang bagong ideya ang dumating. Dahil di makakasali sa summer games. Paano kung winter games? Nag-slide siya pababa. Sinusubukang kontrolin ang balanse. First time na di siya nagkamali. Na-discover niya ang talent niya. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga parangal. Isang mesa na puno ng iba't ibang tropeyo. Ang Olympic ski team ay naghahanda para sa pagpili. Napahinto siya bigla. Ang mga reserba. Tinapos ng in-charge ang interview. Brutal na sinabi kay Eddie, ikaw ay expelled sa national team. Hindi dahil sa speed, di rin sa education mo. Di ka lang bagay lumahok sa Olympics. Sinundan niya ang kanyang amasa. Maging isang ordinaryong pintor. Umuwi ng malungkot. Tanong ng ina kung di na siya muling mag-ski. Pwede naman ang normal na paglalaro. Inilagay ni Eddie ang skateboard sa atep. Hindi. Dapat na ako kumita ng pera ko. Nalaman niya na sa TV, ay nagpapakita ng ski jumping. Ngumiti siya, di ba isang uri din ng skiing ang ski jumping? Pero hindi niya napansin lahat, ang kahirapan at panganib ng ski jumping. Bilang ang pinaka-ornamental skiing sport, itong gravity-defying race, kailangan dapat may amazing balance, at ang di may iwasang mga pasa sa katawan. Pag tumataas ang isang bagay, dapat itong mahulog. Lumapit siya sa British Olympic Committee. Ang Britain ay di lumahok ng 70 taon. Pero basta may nag-sign up, makakabuo pa ng national team. Sinubukan niyang huwag tumawa, walang makikipag-compete sa kanya. Masaya siyang umalis, ilabas ang snowboard sa atep. Di alam ng mga magulang anong nangyayari. Ako ay magiging isang Olympic ski jumper. Ang ama at ina ay masaya. Natutuwa na kabalik na ang anak. Nagiging weird ulit ang anak. Nakatingin sa anak. Sabi ng tatay kung masabi niya ang isang British ski jumper. Mag-agree siya sa plano niya. Ako si Eddie Edwards. Bubuo ako ng team mag-isa. Dahil ang Olympic dream mahirap na pamilya. Ang mga magulang ay di nagbakasyon ng 3 taon. Magtatagumpay ako. Bumalik sa bus station. Si dad ay naghihintay sa kanya sa kotse. Di na niya ibinalik ang anak, kundi ang magpaalam sa anak. Sa ilang dosenang dolyar lamang. Pumunta sa ski jumping training base sa Germany. Nakatingin sa Mariingal na tore. Na-amaze siya sa nakita niya. Naglo-look forward sa Olympic dream niya. Gusto niya ng coach. Sinalubong siya ng pangungutya at paghamak. Ang ski jumping ay isang difficult sport. A qualified athlete dapat ay train mula ng 6 years old. Huli na para sa 22 anyos na si Eddie. Di niya kayang bayaran ang tuition. Dahil walang magtuturo, siya na lang. Sinubukan ito sa stands na may 15th flight height. Dahil sa perfect landing, naging confident siya. Lumikha ng ilusyon ng sariling talento. Dinala ang snowboard papunta sa 40-meter platform. Confident siya pag-slide niya sa rails. Di pa siya natutong lumipad sa himpapawid. Nawala ang control at nahulog siya sa snow. Pero di nag-shake ang confidence niya. Siya ay nagiging matapang at matapang. Paulit-ulit na nahuhulog. Paulit-ulit na tumatalon. Hindi na makatiis si Bronson. Sinabi na di siya ang material. Babalaan siya na wag subukan ang 70 metro platform.
Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Di uminik si Bronson. Lumingon at hinayaan si Eddie na lumayo. Sinabi sa kanya ni Janet, si Bronson ang dating pinakamaasahan. Nanalo ng Olympic Championship. Dahil sa kayabangan naging alcoholic. Na-expelled siya sa Olympics. Nalaman na si Bronson ay isang snow groomer. Nagtanong-tanong kay Bronson. Sabi niya maglalaro siya sa Winter Olympics. Akala ni Bronson ay mali ang narinig niya. Nakatingin sa seryosong Eddie. Pakiramdam niya ang bata ay isang madman. Nang tinulak si Eddie palabas ng pinto, dumating siya sa ski resort. Kahit ang mga national team players, napayuko silang lahat sa 70-meter platform. Kumunat ang noo ni Eddie na parang umaatres. Pero sa gabi parang okay naman siya. Hilingin si Bronson na gabayin siya. Nakilala niya ang coach ng ski team. Di lang si Eddie ang kinukutya nila. Sinuntok pa ang lasing na Bronson. Napakatigas ng ulo ni Bronson. Binubuli ng coach araw-araw. Binantayan siya ni Eddie para ibalik ang kabaitan niya. Tinuruan siya ni Bronson. Ang unang gawin ay hayaang lumipad ang iyong isip. Lean forward after takeoff. Lift legs on skis at stretch back. Dive down sa 70 miles per hour. Sinabi nagkamali siya sa 70-meter platform. Baka mabuhay ka pa. Ang 70-meter platform ay isang babae. Sa sandaling tumuntong ka sa platform, hindi na sa iyo ang buhay. Katatapos lang ng theory, dinala siya ni Bronson sa ski resort. Si Bronson ay nakaupo sa 70-meter platform. Apat na pung meter platform muli si Eddie. Aralin ang movements ni Bronson. Lumilipad sa hangin, perfect landing. Kahit tagumpay, muli niyang pinuri ang talento niya. Siya ay tumuntong sa 70-meter platform. Nahulog siya bago pa man siya makaalis. Ayos naman si Eddie. Na-touch si Bronson sa persistence niya. Kumuha siya ng registration form. Basta maland niya ang 70-meter platform. Qualified na si Eddie sa Olympics. Sa ilalim ng patnubay ni Bronson. Mag-learn muna ng basics. Matagumpay ang unang pagtalon ni Eddie. Kahit di ito perpekto, pero isang step na siya sa dream niya. Nagalit ang mga officials sa di sapat na pagtalon niya. Galit sa kanya bilang amateur. Isang threshold na 61 metro ang itinakda. Mahirapan siya makapasok sa national team. Dahil ang pera nila ay di ginagastos sa amateurs. Sa bagay, di kami magpapadala ng newbie sa Olympics. Para sa akin ang Olympics ay para sa amateurs. Di siya tinalo ng 70-meter platform, mas lalong mahirap. Di siya rich at walang background. Sa ngiti ng ina at galit ng ama. Kunin ang perang na ibinigay ng ina. Itaboy ang sasakyan ng ama. Si Bronson ay nanirahan sa Snow Mountain. Mag-training araw-araw, at lumahok sa sunod-sunod na laro. 43 metro 49 na metro siya ay nagpapabuti. Sinubukan ang small jump sa last round. Tumalon siya ng 61 metro. Mabilis siyang nahulog sa track. Nang tumawid sa langit, nahulog ito ng lumapag. Ang kanyang huling pag-asa ay nasira. Tumungo siya sa tren pauwi. Tumawag sa parents, sumuko na talaga siya. Sabi niya tama si dad na sayang ang oras at pera. Naging bangungot ang pangarap niya. Di siya sinisi ng parents. Tiyakin na magiging maayos ang lahat. May dumating na sulat. Biglang may pag-asa siya. Ang results ng previous trial jumps ay na-record. In-invite siya sa Winter Olympics. Sinabi ni Bronson na kung pupunta siya, pwede ka manalo o mapahiya ka lang. At sa susunod hindi ka na nila iimbitahan. I give up mo ito at I train kita ng another 4 years. Pumunta ka sa Olympics as a strong contender. May chance na makuha mo ang 70-meter platform. Kung determinado kang pumunta, iniisip lang ng mga taong iyon na clown ka. Mas gusto ko pang maging soberful. Ayokong maging lasing na duwag. Pagkatapos ng away, sumakay si Eddie sa bus papuntang Winter Olympics. Di lang siya pinagtatawanan ng mga kasamahan. Nilasing siya ng mga kasamahan. Kaya nagalit mga opisyal. Wala siyang pakialam. Malapit na niyang matupad ang pangarap. Umupo sa jumping platform of dreams. Shrug ang shoulders at adjust ang mind. Mag-start slowly.
Patulad ng agila, nadala siya sa pagdiriwang sa field. Lahat ay sumigaw ng, Eddie the Eagle, gaya ng inaasahan ni Bronson. Naging sweet bun si Eddie sa mata ng mga reporter. Ngunit sa papuri ng lahat, sinabihan siya ni Bronson, pag magsimula ang 70-meter platform contest, malilimutan at mapabayaan ka. Napaka-outspoken mo. Ikaw ang nagpasabi sa akin ng totoo, buddy. Napaisip siya sa sinabi ni Bronson. Ngayon parang nawala ang puso niya. Madala, kampante, madala. Nakatingin sa platform sa harap, nagdesisyon siya. Sabi niya sa mga reporters mahal niya ang sport. Hindi alam, pero ginawa ko siya tol sa mga pangarap ko. Para patunayan na mahal ko ang sport, gusto ko subukan ang 70-meter platform. Ano? Nais ko noon subukan ang 70 meters. Pero may nagsabi sa akin, walang saysay ang Olympics kung complacent ka. Hindi ako nandito para maging clown. Hindi ako uuwi na may ganoong reputasyon. Kinabahan siya nang tumingin sa 70-meter platform. Tapos, baguhan pa lang siya, biglang dumating si Bronson. Sabi niya bilang coach, di ko ikaw papakawalan sa 70, pero bilang kaibigan, masasabi kong gawin mo. Ito ang iyong sandali ng kaluwalhatian. Mas mataas ito kaysa sa nalaktawan mo noon. Mas mabilis, mas malayo, ngunit ito ay isang pagtalon lamang. Kumpara sa ibang mga atleta, mayroon kang puso at tapang. Walang makakapantay sa iyo. 6 months kung sinubukang tanggalin ka. Pero para kang chewing gum di sumusuko. Ngunit ngayon gusto mong sumuko sa Olympics. Ikaw si Eddie the Eagle. Ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki kita. Dalawa lang ang lumahok sa 70-meter platform. Isa ay champion, isa ang last one. Parang 1 o'clock and 11 o'clock sila. Closer kaysa ibang atleta. Wala sila pakialam sa scores kundi ay surpass ang sarili. Sa 70-meter platform nagsuot ng goggles si Eddie. Iniisip muli ang mga lumapag siya. Ang amateur na ito ay pinagsabihan ng ilang beses, talunin ang 70-meter death jumping platform. Ang Flying Eagle na si Eddie ay ginulat ang mundo. Sa Olympics importante ang lumahok. Ang buhay ay pagsusumika. Maraming tao ang tatawa sa pangarap mo. Sabihin sa iyo na hindi mo kaya, at isa lang ang dapat nating gawin, ay sabihin, hindi, sa mga salitang ito. Di pinabayaan ng langit ang self-improvement.